kunyari, Mayan Crime Syndicate, yun ba talaga? O gagawin mo, Paragon? Ayaw niyo ba, sir? Hindi, kunwari lang. Di ba, tatawagin mo bang crime syndicate yon? Tatawagin mo bang death squad yon? Eh, sir, siya Hindi. nasabi. Hindi, tanong yon. Kaya di ba tinanong din, si Senator De Lima tinanong mismo, yan ba talaga ang pangalan? Ang sagot ay, hindi ko alam. So, yung death squad is a characterization. It's not a name. So, nung tinatanong marahil siya, ulitin ko ha, pinungunahan natin mga sarili, magandang basahin nga na walang emosyon eh. So, pag kinakarakterize na death squad, baka sabihin niya, hindi. Kasi, di ba, hindi naman death squad ang tawag doon. Tingin mo ba, manggagaling sa kanila yung pangalan na Davao Death Squad kung meron nga? Tingin mo ba, pag nagmi-meeting sila, may tarpaulin sa likod na nakalagay, Third Convention of DDS. Hindi naman, di ba? Sir, meron isa daw pinatay. Hindi naman siguro, di ba? So, when he was being asked, meron bang death squad? Hindi naman nila pinapangalanan ganon. Pero siya Siya yung nag-initiate na magsabi Siya na meron siyang death squad. Pero sinabi din niya, di ba, na basta alam lang nilang nandyan ako. Yes. Walang ganon. So, again, because I think they were getting confused yesterday with nomenclature. So, pag tinanong mo, is there such a thing? Kaya niyang sagutin ng no. Kasi wala naman talagang gano'n na may pangalan siguro. Again, don't be confused about... Sir, meron daw pinatay. May nakalagay na... Sir, pero siya nga sir, na kami na yung nalito. Siya nga yung nagsabi, sir, na may death squad siya. And then when Senator Coco clarified, sabing, may sarili kayong hit squad, can we be very clear? Biglang sinabi niya, hindi naman death squad. Basta lang ng taon dyan ako when you Kasi commit nga, this crime. again, hindi naman siguro kasi tinatawag. na death. Dapat imbis na ginamitan marahil ng pangalan, dinescribe. So, meron kayong mga tao. Di ba? Kasi, again, it's nomenclature. Pero detalyado. Exact. O, sinabi din niya na loose term mismo yun. Okay, RG. When the former president said that he was using his legal acumen, knowing na pwede niya, yun na yung way out niya eh. Oh, pero gusto ba niya ng way out? Di ba nga? Yeah, Gusto but not niya... say it that way. No. He could have said it more categorically. Agree, but probably at the right time too. Ulitin ko, marahil unang hakbang niya pa lang to. Alam mo, sa tagal kong kilala at nakita niyo na naging Pangulo si dating Pangulong Duterte, he tends to do things that you do not expect. Hindi ito yung normal na direksyon na inaasahan mo sa nagagawin. And I've also learned not to try to even predict it and to simply wait. Yes, ma'am. Ay, Mark. Sir, with all this confusion, any points of improvement for the next hearing po ng Blue Ribbon Subcommittee? Points of improvement. Again, this is the first time that a former president with his character has ever appeared before any institution, either the House or the Senate, under oath. I think we have to give the committee members and the presiding officer some leeway. On improvements, ako kasi ganun eh, sorry I'd rather take advantage of the presence of the resource persons than let the members deliver long opening statements. Mas gusto ko marahil yan dahil nandun tayong lahat, nanonood tayong lahat para pakinggan yung resource persons. In fact, medyo matagal-tagal bago nabigyan ng pagkakataon nga makapagsalita si dating Pangulong Duterte. Mas, kung sakasakali, mas malaking oras ang dapat bigay sa mga resource persons na magpahayag ng kanilang opinyon o sumagot sa mga katanungan mula sa mga senador. Sir, dun sa nangyaring first hearing, sino ang tingin nyo mas prepared? Yung mga senador o yung resource person like si former President Duterte, ang observation na invade niya yung hearing? Lahat naman naghanda. I think the former president had a prepared statement, but as usual, he did not read it. Kung mapapansin mo, meron siyang papel, pero parang di naman niya binasa masyado. He simply quoted from it from time to time. Lahat naghanda sa pagdinig na yon at para sa akin, ulitin ko
Hindi para sa akin o sa atin na husgahan yon dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war nung siya'y presidente. Malaking bagay na yun, malaking step forward na yun towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Sandra. Sir, follow-up ko lang yung sinabi mo kanina na parang Nandito ka baka pala. nga, Nandito ka Hi, pala. sir, baka nga, sabi mo, baka first step na ito. So, do you believe na baka sincere siya na gusto niya mag-take responsibility? Posible. Or umak- Malay mo, hindi natin inaasahan, malay mo, biglang mag-attend siya sa Quadcom at doon naman yung part 2. Hindi natin alam eh. Again, ang kaibahan, ulitin ko nag-press con siya, hindi ba, pagkatapos ng hearing. Pero ang pagkakaiba nga ng speech at press con sa nangyari kahapon, lahat ng sinabi niya kahapon ay pinanumpaan niya. Na totoo at pawang katotohanan lamang ayon sa kanyang personal na karanasan. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Pero walang formal communication or letter from the ICC for me to actually make an educated evaluation of what they will do or where they are right now in the current situation. Paano kung dumating yung punto na formally i-request nila na mahingi yung mga documents? It is a public document. Again, kayo nga, bibigyan ko eh. E de kung ayaw ko magbigay, e de ikaw na magbigay. Again, it's a public document. They can easily get access to it. We will most likely even put this in our website as part of transparency. So, there is no difficulty in obtaining that. And there is no issue regarding that. Okay, Sandra, and then Mean. And Yes, then- Sans. Sir, yung kahapon, sinabi rin ni Senator Coco na parang next hearing daw unahin na lang yung mga victim. So, but at the same time, sinasabi ni President Duterte kahapon na tapusin na natin to dahil yung kailangan pa daw niyang lumipad, ayaw niya magpabalik-balik. So, yung chance na baka hindi na siya babalik, nandoon po. Nandun, but it's not up for him to dictate the circumstances of the hearing. And I think Senator Coco made that clear yesterday. Di ba sabi niya, whether you like it or else, or words to that effect. Di ba, meaning, hindi para pagpasyahan niya yun. Ang nais ko lang sana, dahil nga tila naging issue ngayon, sige, may mga ganyang pag-amin, sige, under oath. Ulitin ko, bakit yung mga pulis ang may kaso at yung mga nasa taas na di umano nag-utos ay wala? So sana, yung mga biktima, dahil sa pag-amin, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magrereklamo. Kahit gustuhin ng sino man sa inyo magsampa ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite. Sana idiretso nila sa pagsampa. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa